Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pakawala ng Malacanang si dating Senador Antonio Trillanes. Kasi itong si Trillanes, talagang mukhang yan, sponsored yan. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Ngayong araw na ito ay nag-file tayo ng plunder case laban kay Duterte, kay Bongo, sa tatay ni Bongo at sa kapatid niya. Ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na infrastructure projects na inaward nila Bongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni Bongo, at ito ay bawal at covered ito sa plunder law. Okay, 7 billion pesos ito at nagsimula ito nung mayor pa si Duterte. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Eto na mga kababayan, huling alas ni Bongbong Marcos na si Trillanes mga kababayan, bumanat na! My goodness! So nakita niyo yung preview mga kababayan. Bago tayo magsimula mga kababayan, tulad ng napanood nyo nung nakaraan kahapon na vlog ko, ay namimigay tayo ng sardines, yung mga nanghihingi ng sardinas dyan. So meron tayong napili, no? Yung tulad ng sabi ko sa inyo mga kababayan, yung mga nagko-comment dyan, para po makausap ko po kayo, ay i-comment nyo po dito. Yan o, yan o, yan. Yan po yung page ko. Yan, hindi ko naman po kayo pwedeng makausap dito sa aking YouTube. Doon po, pwede po kayo mag-PM, huwag po kayo maglalagay ng Gcash nyo dyan. Huwag kayo magko-comment sa aking mga video ng inyong mga details. Doon nyo po ako pwedeng i-comment ng PM doon sa aking page. Yung nakita nyo na po na yan. I-type nyo lang. O, makikita nyo doon na pwede na po kayo mag-comment doon. So, dalawa lang po yung nag-comment doon. Ewan ko, ba't hindi nyo makita yung aking page? So, ang mabibigyan po natin ng sardinas na masarsa ni Boy Sardinas ay si ito, dalawa yung nag-comment eh. Ayan dalawa lang mga babayan. Si Marivic Preciso. Saka si Ibon Mandaragit. Wow, Mandaragit, no? Ang sabi ni Sir Ibon, sabi niya, lagi po kita pinapanood ng mga upload nyo sa YT dahil sa mga topic na ginagawa ng mga kampon ng mga makakapal ang mukha, walang hiya sa gobyerno. So siya po yung nag-PM dito sa ating page mga babayan. So nangihingi po siya ng sardinas. So sir, andito na rin kanya ng Gcash. So hindi ko na papakita rito kasi bawal yan, yung mga details. So hintayin nyo po, sure naman po na ipapadala ni Boy Sardinas, no? May pang sardinas ka na, may pambigas ka pa, Sir Ibon Mandaragit. O yan. So kung gusto nyo rin pong i-message ako, dun po sa aking page para kung gusto nyo manghingi ng masarsang sardinas, mamimili po ako doon, bakit kita kailangan mapili para mabigyan ng sardinas? Sabihin mo lang, ito, meron nagko-comment dito, bihira kami makaulam ng sardinas dahil mahal din. Diba? Malay nyo, kayo po mapili ko. Tapos ito naman si Marivic Precioso. Idol, sana ako mapili mong mabigyan ng sardinas kasi matagal na akong nakasubscribe sa'yo. At marami akong anak na pakainin. Marami akong anak na pinapakain. Ng sardinas. Sardinas na pinapakain niya. 6 sila at apo ko pa. Masarap yan sa gulay at lagyan ng miswa. Yun. God bless Boy Sardinas, more blessing to come. Yan. Andito na rin yung kanyang Gcash. So hintayin niyo po yan, Sir and Ma'am, at papadala ko po sa inyo. Pagkatapos itong napanood nyo ngayon, na kayo ay nanalo, hintayin niyo, may darating sa inyong Gcash. Sa Gcash nyo na binigay sa akin, yung masarsang sauce, no? Pero kayo na bumili. May pambigas pa yan, di ba? So meron din tayo dito mga subscribers na mga nag-comment. Kaso hindi ko naman kayo pwedeng, ang dami nag-comment dito, mga nanghihingi ng sardinas, pahingi po ng sardinas kasi po paborito ko yung sardinas, 64 years old na po ako. Walang trabaho kahit makatikim lang po ako ng sardinas, masaya na. Davao Oriental po ako, si may Nalidos, kasi iba yung niya dito sa sa comment section ng sa YT. So marami nang hihingi ng sardinas dito Huwag ko kayo maglalagay ng Gcash diyan, bawal diyan. Doon kailangan niyo po ang i-PM para doon ko po kayo mabibigyan
ng sardinas. So, pipili po ako doon. O, ayan, type nyo lang. Nakita nyo. O, ayan, o, yan. Pag tinype nyo po yan sa Facebook, mga babayan, makikita nyo na yan. Tapos PM nyo ako doon. O, sabihin nyo, matagal na akong subscriber nyo, Boy Sardinas. Pwede bang makahingi ng pambili ng sardinas? Ganun lang. O, meron akong 20 anhak, ganun. Diba? O, yun. O, congratulations po sa dalawa na ating napili doon sa comment section sa aking page kasi bawal naman dito sa ating YouTube, bawal maglagay ng details dyan. Pwede lang kayo mag-comment dito. Hindi nyo ako makakausap dito ng personal. Doon, nakakapag-reply po ako. So, yun. Pwede pa kayo mag-comment doon. Punta kayo lang doon. Nangingi sardinas sa akin, walang problema. Dahil yan namang kinikita natin sa pagbablog mga babayan, ay china-charity ko po yung mga kinikita natin dito. Kahit maliit yan, importante po, nakakatulong po tayo sa ating kapwa. Lalo po sa inyo, mga subscribers ko, na kahit pa paano ay makapagbigay po ako sa inyo ng konting kasiyahan na pag pambili ng sardinas. So, siyempre may ibang bigas yan. Alam nga naman sardinas lang. O, di ba? Okay, hintayin ko yung inyong comment. So, balik tayo mga babayan. Ito na ang issue. My goodness! Nako po. Si Trilling. Bumanat na. Abay, si Tatay Digong, mga babayan, ay nakakulong pa nga sa ICC. Sasampahan na naman ang kaso. My goodness! Di ba? Yako, yari din si Senator Bongo. Saka yung kanyang pamilya. Abay, biruin nyo mga babayan, kung totoo man ito, na sinasabi ni Trillanes na malaki ang kanyang ebidensya sa 7 billion. My goodness, ang laking pera. Ngayon, sa akin mamaya panoorin nyo yung full video mga babayan. Komentuhan muna natin to. Itong kasong sinasampa ni Trillanes mga babayan, ay tingnan natin kung hanggang saan talaga ang tapang nito at kung gaano ba kalaki ang kanyang ebidensya. Sa akin naman mga babayan, kung talagang may ebidensya itong si Trillanes, sige, let's go! At kung maipapakulong mo si Bongo at masasampahan mo pa rin si Tatay Digong kahit nakakulong na sa ICC, let's go! Pero alam niyo mga babayan, makikita niyo mamaya sa full video itong si Trilling ay dating kaalyansa talaga ni Tatay Digong. Tapos syempre pagka wala ka ng kapangyarihan, yung dating sumususo sa'yo, bibitaw. Ganun naman talaga sa politics, di ba? Pag ikaw ay wala ka ng power, goodbye, Digong. Hindi ba? At kung kailangan siraan, at kasi kung malakas ka pa rin, sisiraan ka talaga mga babayan, di ba? At ganun talaga ang life. At ito ngayon, talagang sobrang kapal ng mga kaso, nakakaharapin. At ito mga babayan, ito pa lang si Trillanes, ay nag-iisang huling alas ni Bongbong Marcos. My goodness! Sa galing niya, siyempre magaling yan dating sundalo, tapos kaso natalo ng pagka-mayor, wala na, hindi na nanalo. Siyempre, kinuha siya na tuta ni Bongbong Marcos. Hindi ba? Siya yung pinaka-new attack dog ni Marcos Jr. So, ganun kaya ito katotoo? Ganun kaya ito mga babayan? Komento nyo nga, kayang-kaya kaya ito ni Trillanes? Sa akin kung hindi muna tayo mag-ano sa kanya, excuse me po, hindi muna tayo tawag dito, wag natin na maliitin muna si Trillanes. Malay nyo, totoo talaga. Yung ebidensya ni Trillanes ay talagang sobrang lakas at kaya niyang mapakulong si Bongo. Si Tatay Digong, hindi mo na kailangan pakulong, nakakulong na nga Hindi ba? So, mga babayan, itong sa politics ito, hindi tayo matatapos dito. Naging gera na sa politics. Kita nyo, hindi ba kayo nagsasawa? No? Wala na pinag-uusapan about sa ikakaganda ng bansang Pilipinas. Puro bangayan, puro awayan, siraan, tingin na ng butas kung saan ba kita mapabubutasan para mawala ka dito sa world of politics, mapakulong kita dahil isa kang malaking tinik. Di ba? Yan yung matagal na usapan mga babayan. Kaya kung nandyan ka at gusto mo ng mga ganitong mga content, huwag kang alis, i-subscribe mo yan si Boy Sardinas. At syempre kami lahat ng mga banateros at yung mga ibang mga DDS. Syempre, kailangan natin bantayan mga babayan at bulabugin natin ang mga demonyong kawatan para naman ay kahit pa paano magbago itong mga to Palagay ko mga babayan sa pagbanat natin sa kanila at nabangingi na rin sila sa lahat ng mga bunganga natin at yung mga komento nyo, nababasa nila yan. Yung dating nangungurap ng 100 milyon, nagiging 30 milyon na lang nakukurap nila. Kasi natatakot na rin sila Hindi ba?
Kaso mga babayan, kaya po ay talagang sobrang gusto nilang babagsakin si Duterte kasi sobrang lakas po talaga ng Duterte sa 2028. Kawawa po kasi ang mga yan pagka si BP Sara ay naging presidente. Lahat po yan tamimi yan. At yung mga dating kumakalaban sa BP, magiging yung babahagang buntot, biglang maglalaylo. Biglang biglang magiging asong ulol na bigla na lang yung dating kinakagat niya ay hindi niya nakakagatin. Si BP Sara, mag-iingat ka dyan. BP, sana alam mo na kung sino dapat ay patalsikin at ay kasuhan at sino dapat pakulong. Alam niyo mga babayan, halos 2 taon na lang naman yung ating pagtitiis. Pero sa akin, sa ating mga komento, kung ito naman si Trillanes ay talagang totoo na kaya niyang kasuhan o nung kanyang kakasuhan at mapakulong at malagas ang kanyang ebidensya, go! Kung talagang merong kasalanan si Bongo, bakit hindi? Dahil kung mapapatunayan naman yun sa batas, wala tayong magagawa. Kung talagang ginawa niya, pero ngayon mga kababayan, hindi pa naman siya talaga nangyayari na napapatunayan kasi hindi pa naman siya guilty. Kahit magpakita ng maraming ebidensya itong si Trillanes, ay hindi mo siya dapat tawag dito, yung sabihin na may kasalanan ito si Bongo. Kasi hindi pa siya nahahatulan. So wag muna tayo maghahatol ng basta-basta hanggat hindi pa nagkakarinigan sa husgado. So ito ay unang balita pa lang na itong new attack na aso ni Bongbong Marcos ay talagang bayaran. Binabayaran talaga ng Malacanang si Tatay Digong, mamaya panoorin nyo. At nakita nyo naman siguro sa preview na si Tatay Digong nagsalita na itong si Trillanes ay attack dog talaga ni Marcos. Ang nag-i-sponsor diyan mga babayan itong Malacanang. Tulad nung nakaraan, 'di ba? Napahiya naman 'to si Trillanes. Ang sabi niya, may mga milyon-bilyon na bank account itong mga Duterte. Hindi naman din napatunayan. So doon pa lang medyo tagilid itong si Trillanes kasi una pa lang sumablay na siya. Tapos ngayon may panibago na naman na issue na naman siyang binabato. So, yung pagtitiwala sa kanya na paggagawa ng mga statement na ganyan, bumababa kasi noon pa lang sumablay na Palagay nyo mga babayan. Di ba? Sumablay ka na tapos ngayon meron ka na namang panibagong pasabog. Yun ang nakakawalang gana rin dito kay Trillanes. Pero maghihintay pa rin tayo kasi tututukan natin tong issue na to mga babayan. Hindi naman to basta-basta na sasabihin mo, guilty ka agad itong si Bongo at itong si Tatay Digong, plunder. My goodness. Hindi ba? Gagawin po talaga nila lahat mga babayan kung ano po ang nararapat para po itong mga kalaban nila sa susunod na mga taon ay mapabagsak at para sila na rin po ulit ang maging manalo at sila maghari ulit sa Pilipinas. Yun po yun. Hindi ba? Kaso mga babayan, ang pananaw kasi ng mga tao ngayon is Duterte. Yung people's like, no? Yung gusto talaga ng mga tao is Duterte. Kaya naman yung mga paninira nila ay sige lang. Wala ganun talaga ang politics. So tayo, syempre, tayo ay nasa tayo sa panig ng mga DDS. So kung mayroong mga ganyan mga kaso mga babayan, hihintayin po natin yan. At kung talaga mapapatunayan na panalo sila, si Bongo talagang makukulong. At si Tatay Digong, bayaan yun nakakulong pa nga hanggang ngayon. Tatanda rin pa rin ang kaso, grabe. Wala silang awa sa matanda, mga babayan, no? Grabe, no? Hindi nila nakikita yung mga nagawa Tatay Digong. Basta malakas ka, bagsak ka, kasi dapat yung mga natalo ay manalo ulit sa susunod na eleksyon. Sila ulit maghari. At kasi siyempre, hindi pa naman sila nasisiyahan sa kanilang mga nanakaw, mga babayan, gusto nila talaga magnakaw na magnakaw. Grabing nakawan ngayon sa Pilipinas, no? Hindi mo na talaga maatim, no? Kawawa naman yung Pilipino na talagang hindi na abot talaga ng tulong. Yung tulong na nga lang sa paggawa ng flood control na talagang hindi dapat ghost project. Malaking tulong na ayuda na yon kasi kung may flood control, hindi sila mababaha. Hindi masisira yung kanilang ari-arian, hindi masisira yung kanilang bahay. Yun na dapat na ayuda ay nawala pa sa taong bayan. My goodness.
Hindi ba? Pero kung meron tayong mga balita na magaganda about kay Bongbong Marcos, ibabalita pa rin natin yan. At syempre, babantayan natin yan. Tulad ko, ako DDS, kung merong mga magagandang mga magagandang proyekto, meron tayong susunod na vlog na may magandang proyekto daw si Bongbong Marcos. At syempre, iba-vlog natin yon, on the record natin mga babayan, para kung sakaling mapahiya siya, meron tayong record na i-content natin. At kung sakaling magtagumpay, itong sinasabi nila na proyekto, di maganda. Meron pa rin tayong on the record. Hindi naman natin, ang binabalita namin sa inyo is yung nangyayari sa bansa. Hindi naman palagi na kakampi tayo sa pinagtatanggol natin. At kung sakali na mapatunayan si Bongo, talagang mapapakulong at plunder, wala tayong magagawa. Kung hindi mapapatunayan ni Trillanes yan, lagot ka sa amin, Trillanes ka. Hindi ba? So, ganito mga kababayan, panoorin natin itong full video at kayo na mag-analyze, pwede kayo mag-komento dyan kung anong masasabi nyo po dito po sa ating content ngayong araw. Kung umaga, tanghali, hapon, madaling araw mo itong napanood, mare, kumpare, shout out po sa inyo. At kung gusto mo ng sardinas ni Boy Sarsa, mag-comment ka sa aking page. Siyempre, doon lang kita pwede makakausap at kung bakit ba nanghihingi ka ng tulong kahit pa paano. Share lang tayo sa mga sinusweldo ni DDS Boy Sardinas. At syempre marami rin man tayong tinutulungan. At yung mga kinusweldo natin sa aking, yung nakita nyo yung page ko, yung kinikita ko dyan, pinamimigay ko lang lahat dyan. Kung gusto nyo makita yung mga video na mga napatunay na lahat yung mga trending ko na video mga babayan, binibigay ko yan sa nabablog ko. At marami na patunay yan. Marami na tayong mga tutulungan, marami tayong napauwi sa probinsya, marami tayong napabahayan. At nasa 100,000 halaga na bigas na pamigay na natin. Kahit sa munti natin na pagbablog ay kumikita tayo. Siyempre, huwag nyo i-skip yung ads mga babayan dahil sa pagpanonood nyo ng ads at pag-share nyo, pag-like nyo ng mga video ni Boy, nakakatulong na rin kayo sa mas karapat dapat ng mga kababayan natin na mga may hirap yung mapapanood nyo. Dito sa aking YouTube, marami kaso nasa baba na yung mga charity works natin. Shoutout kay Daddy Frankie. Siyempre, kahit naging DDS ako mga babayan, yung charity works natin ay minsan out of video, nagbibigay tayo, minsan may pumupunta sa akin kasi kilala naman tayo na charity vlogger. At kung meron tayo at sa abot ng ating makakaya, maliit or malaki mga babayan, pagka naibigay mo yan ay malaking blessings at i-appreciate naman yan na ibigay. At kung mas marami na blessing, mas marami tayong matutulungan. Pagka konti lang din, at least importante nakakatulong. Basta ganito mga babayan, kung ano binigay sa atin, maliit pa o malaki, magpapasalamat po tayo. Lagi mong ipapasalamat yan kay Lord kasi mayroong blessing na naibigay sa atin. Okay! Ganito mga babayan, hanggang dito na lang muna itong ating video. Sabay-sabay natin panoorin ang full video at i-analyze nyo gaano ba kalakas itong si Trillanes at naniniwala ba kayo na mapapakulong si Bongo at si Tatay Digong kahit nakakulong na, mapapakulong pa ulit. My goodness. So okay, play mo na yung boy. Let's go! Noon pa man, si Antonio Trillanes IV ay hindi nabago sa paglalantad ng mga aligasyon laban kay Duterte. Mula sa mga usapin ng katiwalian hanggang sa mga akusasyon ng plunder, hindi siya tumigil sa pagsisiwalat ng umano'y mga baho ng nakaraang administrasyon. Ngunit bakit ngayon lang nagkakaroon ng malinaw na tindig ang Malacanang laban sa mga paratang na ito? Alam kaya ni Pangulong Marcos ang mga banta ng mga Duterte bago pa man sila magkaalyansa? Nang magsimula ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., marami ang nagtaka kung bakit tila nanatiling neutral si Trillanes. Ang dating mahigpit na kritiko ng mga Marcos ay ngayon nagpapakita ng suporta. Pero ito ba ay simpleng pagbabago ng pananaw o isang mas malalim na estratehiya na kung ating makikita, bali-balita at hindi talaga na itatago na si Trillanes ay tila nakipag-alyansa sa mga Marcos. Isa pa dito ang sinasabi ng Rappler, Join Marcos, avert Duterte and the danger of expediency, na tumutukoy kay Trillanes. Gayun din, ayon sa dating Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte, ini-sponsoran daw si Trillanes ng Malacanang. Ayon pa dito sa ulat ng politiko, Malacanang sponsored, Duterte suspects Trillanes is Marcos' new attack dog. At si Trillanes din ang nagsiwalat
na wala na masyadong kaalyado si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa AFP dahil ang mga militar ay solid sa likod ni Marcos. Ito'y ayon sa ulat ng ABS-CBN. At balik tayo sa tanong, ito ba ay simpleng pagbabago ng pananaw o isang mas malalim na estratehiya? Ang sagot, tila ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang katalinuhan ni Trillanes sa pagsisiyasat bilang isang tahimik na pampulitikang armas. Hindi niya direktang sinabing tama si Trillanes mula sa simula, pero ang kanyang mga kilos ay parang nagkukumpirma sa mga ito. Kung babalikan ang mga paratang ni Trillanes laban sa Duterte, malinaw na ang mga ito ay hindi basta-basta. Ngunit bakit ngayon lamang inilabas ang mga ito ng Malacanang? Ang sagot ay maaring simple, tiyempo. Si Pangulong Marcos Jr. ay naghihintay lamang ng tamang panahon upang ibagsak ang bombshell at ilantad ang mga bahid ng mga Duterte, at tila hindi niya ito ginawa kaagad upang maiwasan ang direktang konfrontasyon sa simula ng kanyang termino. Ngunit tila naglatag siya ng pundasyon para sa kasalukuyang pagkakasatuparan ng mga ito na tila alam ng ating Pangulo ang danger sa mga Duterte, na kung siya ay aatakihin ay alam niyang nasa kanya ang huling alas. Maraming haka-haka na mula pa noong simula si Trillanes na ang nakikita ni Marcos bilang huling alas na maaring gamitin laban sa mga Duterte. Ang dating senador ay tila nagiging insurance policy ng Pangulo kung sakaling magkaroon ng kaguluhan o destabilization efforts mula sa kampo ng mga Duterte. Ang kanyang mga nakalap na ebidensya at malalim na kaalaman sa mga kontrobersya ng nakaraang administrasyon ay tila pinangahawakan ng ating Pangulong Marcos upang tiyakin na ang kanyang pamumuno ay hindi magagambalan ng mga banta. Ang ganitong pag-iingat ay nagpapakita ng foresight at husay sa pagbabasa ng politikal na laro. Sa The Art of War ni Sun Tzu, may aral na nagsasabing ang pinakamagaling na general ay nananalo sa digmaan nang hindi naglalaban. Tila ito ang naging gabay ni Pangulong Marcos. Ginamit niya ang mga lumang aligasyon ni Trillanes, ngunit hindi niya ito inangkin bilang sariling mga paratang. Sa halip, hinayaan niya ang dating senador na maging mukha ng kampanyang ito laban sa mga Duterte, habang siya naman ay nanatiling tila tahimik at hindi direktang kasangkot. Ang mga bagong detalye tungkol sa mga posibleng katiwalian at destabilization efforts na ikinakabit sa mga Duterte ay inilabas sa panahon kung kailan ang atensyon ng publiko ay nakatuon sa pagpapalakas ng Administrasyong Marcos. Pero ang tanong, bakit ngayon? Dahil sa ganitong tiyempo, walang choice ang ating Pangulo, kundi ang depensahan ang ating gobyerno. Sa bawat pagbubunyag, tila ipinapakita ng ating Pangulo na kaya niyang labanan ang katiwalian nang hindi natatakot sa mga posibleng implikasyon na ito'y base sa legal na paraan. Isa pang tanong, bakit tila ginamit ng Pangulo ang isang dating kalaban? Ang sagot ay simple, si Trillanes ay hindi lamang kritiko, kundi isa ring maalam na strategist at researcher. Sa pamamagitan niya na ilalabas ang mga issue laban sa mga Duterte nang hindi direktang sinasangkot ang Pangulo. Ang ganitong taktika ay nagpapakita ng mataas na antas ng politikal na katalinuhan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tila hindi lamang simpleng leader, kundi isang bihasang strategist, isang genius sa politika. Ang kanyang tila paggamit kay Trillanes bilang tagapagbunyag laban sa mga Duterte ay nagpapakita ng maingat na pagpaplano at pagkilala sa tamang tiyempo para lang iligtas ang ating gobyerno. Ang tanong, alam na kaya ni Marcos ang mga ito bago pa man sila magkaalyansa? Marahil. At kung totoo ito, masasabi nating ang Pangulo ay hindi lamang sumusunod sa mga aral ng kasaysayan, kundi isa rin siyang tagapaghubog nito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso
at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay bayan.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.